Hello, good morning guys. Kasabong Luzon Beach, binitaw sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Maraming salamat talaga sa pag-support niyo, pagbigay o konting panahon sa pagpanood sa mga content ko nga gi-upload dito sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Sa kaalaman ko tungkol sa pag-alagang manok na ibahagi ko sa inyo, i-share ko ang aking kaalaman tungkol sa pagpili ng manok na gagamitin natin sa larangan sa industriya sabong nga hindi tayo puro talo, lamang tayo sa panalo kaysa talo. Pakita ko sa inyo, yan ang pinapakain ko, yung isang sakong inerton, kabibili ko lang yan. Ang pinapakain ko rin na 5 months inerton pinapakain ko sa inyo, ipakita ko sa inyo ang personal pangatawan. Ito siya 5 months. Ang linyada nito Boston Sweeter pa rin dahil anak ito ng bandil na bakbakan ko pa rin na matandang manok dahil yan ang pinadami ko kasi dahil ang mga anak nila kasama ng pinaris ko yung inahin na sweeter talagang lamang sa panalo kaysa talo. Ito siya medium size pero ang timbang niya nito sa edad niya na 5 months ano na to siya, 1.5. Pagdating nito ng 8 months, abot na to ng mga 1.8, pinakataas 1.9, hindi na to abot talaga ng 2. Pero mayroong abot dito 2 talagang mga magkapatid, mayroong lalampas sa 2, may 2 pa nga sa mga medium size ko. Kasi hindi naman talaga ako nagmamanok ng sobrang maliit naman. Ito siya, ganitong edad ko pala, para sa inyong mabaguhan pala, yan, 5 months, ang pinapakain ko na yan ha, inerto na ang mini-maintenance ko nito nila kasi pagdating ng tama na edad na pwede ko nang gagamitin ilaro sa labanan sa manok, hindi na manibago dahil sanay na sila sa pagkain na inerto na may halong pula. Pagpalitan ko siya ng platinum, di na manibago, kain na rin kung anong kasarapan niyang kumain sa inerton, ganoon na din ang kasarapan kumakain siya sa platinum kasi sanay na siya sa pula na butil ng inerton. At saka yung butil din sa pagkain ng platinum, pula din. Yan totoo. Para sa inyong mabaguhan pa lang kasi kailangan sa bagay kanya-kanyang diskarte naman natin sa ating mga kanya-kanyang magsasabong tayo, alaga ng manok. Ang sa akin, ininirton ko na ang minimiti na dito sa kanila. Okay naman ang pangatawan. Malaman naman. Bolto. Yan naman talaga ang ginagamit ko talaga. Hindi ako na sa inyo promote yan. Ininirton. Pero mula doon pa ako sa Negros hanggang nandito ako sa Manila, nagbe-breed ng manok, inerton talaga ang ginagamit ko. Candlebird talaga ginagamit ko yan sa aking mga manok. Dahil hiyang talaga ang aking mga manok at saka ang obserbasyon ko, mas advantage talaga. Kagaya ng platinum, product din yan ng Candlebird. Ginagamit talaga yan sa mga pagkondisyon, pagkain na sa panglaban ng manok. Yan. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang kung ano ang paghawak nyo sa gaya niya, 5 months yun, kung anong hiyang niya na pagkain, kasi dami namang klase ngayon sa mga feeds, paghawak nyo na maganda ang pangatawan, yan ang i-permanentin nyo. Tapos, may advice ko sa inyo, kung gagamit kayo bandang huli, kung gagamitin nyo sa ihanda nyo panglaban na ang manok nyo, kung sa tamang edad na, obligado kayo nga dahan-dahanin nyo muna nga pakainin na may halong pula ang pagkain niya para nga kung gagamit kayo ng tawag nito platinum, Candlebird, kasi pula yan, hindi na manibago ang katawan niya, katawan sa mga manok niyo, hindi na mag-adjust pa kayo ng matagal. Yan ang pinaka-dabis, ginagawa ko mismo yan.
Kasi dito sa larangan sa Indrosa Sabong, kailangan din ang minamanok natin, nagkadepende din yan, kahit quality pa yung minamanok natin, kumukulang din tayo sa subaybay sa kanya, pagbigay ng tamang proseso na anong gagamitin para na makamit natin din ang labanan na mayroon din talagang ibubuga ang manok natin na kaya din natin ikipagsabayan sa mga big time, malaking magsasabong. Kailangan ang manok natin, bago natin yan isabak sa labanan, paalala ko lang sa inyo, huwag tayong magtiwala na magaling ang manok natin, quality, mahusay mamalo. Kailangan yan, mahusay din tayong magbigay ng vitamins, pagkain sa kanya na masustansya para masabayan din natin ang ating magiging katunggali sa labanan sa manok, lalo na kung timbangan. Kasi di natin masigurado ang isa natin kamanok, kahit half pipe lang yan, ang nag-ulot sa magiging kalaban yan, pinaulot lang pala ang nagmay-ari niyan, big time. Talagang magmamanok. Kailangan ang manok din natin sakto din sa alaga, sakto sa pagkain. Hindi tayo puro talo. Hindi maaring tayo masisiro sa kanila. Kailangan matalo din sila. May talo din sila, makatikim din silang talo talaga sa atin na masubukan ko na yan. Kahit ano kagaling din magmamanok, kung ang manok nating minamanok sakto din sa alaga, tapos linyada din lamang sa panalo tayo ang minamanok natin, mayroon talagang mapaglagyan ang magiging kalaban natin kahit ano kakilalang magsasabong yan, dahil sabong ito. Ito, kaya yung sinasabi sila nga lamang na sila sa basahan, kasi sa conditioning niya nagkatalo. Kasi karamihan sa nakalaban nila, kung mahina lang talagang magmamano, lamang na talaga sila pagdating sa basahan, magkaparehas ang sugat sa manok. Pero kung tayo din, kahit backyard breeders lang tayo, kung marunong tayo na magbigay din ng saktong, kumplitong protein na vitamin sa manok natin, may kalalagyan din sila sa mga manok natin. Di rin pwede nga sila lang ang mananalo din tayo. Kasi parehas lang yan na may buhay ang manok. Dito sa Indrosa Sabong, kailangan marunong talaga tayo. Hindi kay laban na laban lang. Kasi kung babanggain natin, tinawag og pader, big time, bigating magsasabong, tapos ang manok natin ibabangga, kulang na sa alaga, maldalas talaga natatalo tayo sa kanila pagdating sa basahan. Mananalo lang tayo niyan, tinawag og tsampa, makapasala ka agad dito sa kalambutan ang tari sa manok natin, panalo tayo. Pero kung hindi, ibang parte sa katawan, lalo na kung magdikitan, basahan na ang labanan, talon-talon na tayo niyan. Sabi, pinagdaan ko na yan. Kaya binago ko na ang style ko, lalo na kapag seminar na ako, sinasabayan ko rin kung anong pagkain sa mga nagmamanok na tinatawag nila na big time, kaya ko rin bibilhin. Ipapakain ko rin sa aking manok, i-inject ko rin. May pang-inject din ako, may pang marunong din akong magpakain, magsubo, mayroon din akong pang-inject. Alam na alam ko rin ang mga sikreto sa bigating magsasabong kung anong ginagamit na gamot na pang-inject. Yan totoo. Kaya kayong mga baguhan pa lang, huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa pagpanood sa mga upload kong videos, kasi dito mayroon talaga kayong mapulot at matutunan. Dahil sinabi ko sa inyo dito, unti-unti ko nga i-advise, ipapaliwanag sa inyo mga baguhan pa lang kung paano tayo lumalaban na hindi tayo puro talo. Kailangan ang mamanukin din natin yung linyada ding labang sa panalo kaysa talo. Yan lang, bukas ulit naman. Panood, bye-bye.